Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcoleta, binasag na ang katahimikan at Tulfo, pinalamon ng katotohanan. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos manguna sa presidential survey ni Senator Raffy Tulfo, abay samot-saring komento ang binabato kay Tulfo. Pero ayon sa kampo nito, lahat ng ito ay paninira lamang. Pero hindi rin nakaligtas sa mga mata ang ginagawa niyang aksyon at pananalita sa mga resource person sa Senado. Kaya naman may matinding sagot si Kong Marcoleta sa mga ganitong pamamahiya sa Senado, lalo na ang nasabing senador. Sa aking palagay ay hindi ba kailangan sabihan pa si Senador Paul na wag naman ganoon, sapagkat alam mo, yung mga taong yon, kaya mo tinawag doon ay resource person sila. Yes, opo, pinakikiusapan ano man ang nila. iniimbestiga mo ron, wala kang karapatan na ganoon ang mga lingwaheng gagamitin mo. Alam mo, protected din sila sa mga rules niyo. Ang rule namin doon, kapag meron kaming inimbita para maging resource person, yung karangalan niya, pangangalagaan mo. Maliban na lamang doon sa mga silang nauna halimbawa. Ayan, opo. Pero halimbawa, yung nakapikit lang siya, hindi mo kagad masasabi na natutulog yun. Halimbawa, kahit na nakaupo, halimbawa, kung nakapikit, kung natutulog yun, bumagsak na yun eh. Wala ding takot si Kong Marcoleta sa kung ano man ang sabihin ng mga tagahanga ni Tulfo, dahil para sa kanya ay tinatama lang niya ang maling paraan ng kanilang idol. Di bali na sa akin yun. Kung magalit po kayo sa akin, nasa sa inyo po yun. Ngunit itinatama po natin sapagkat lahat po ng pinag-uusapan natin dito at lahat ng dapat na mangyari, isa sa alang-alang po natin ang ating mga batas. Kaya po yung pagsisikap ng isang tao na tulungan kayo, ayusin ang problema nyo, kailangan po ilagay lahat sa batas. Hindi po ang kamay, siya po ilalagay niya sa kamay niya yung batas. Tatawag siyang ganon at tatakutin nyo yung isang tao, wala kang karapatan na gamitin mo ang kamay mo, ilagay mo sa kamay mo ang mga batas. Hindi pwede yun. Pasakop ka sa batas. So yun po yung ating parameter. Yun po yung ating tuntunin. Pag hindi po nakasunod sa tuntunin, pasensya na po, kagaya na sinabi natin kanina, bato-bato sa langit, yan. Mabukulan ka man, huwag kang magalit. Huwag kang magagalit. Dagdag pa ni Marcoleta, kung may problema, idulog sa tamang ahensya at huwag sanang mag-astang tagahatol at binabypass pa ang due process. Kapag ikaw ay tumutulong para yung alitan, ano mang hindi pagkakaunawaan ng ating mga kababayan, at tutulong tayo, ito yung sa paraan na ma-restore natin talaga. Pangmatagalan, halimbawa, kung hindi man pamalagian. Yun pinaka-objective kung bakit kinakailangan natin yung dispute resolution. Pero kapag ang ginamit mo, public, halimbawa, at merong hiyaan, hindi ito ang paraan. Hindi ito, wala sa patakaran ng mga batas natin ito. May sigulod kayo, punta ka sa korte kung sibil. Kung kriminal, pumunta ka sa piskal. Hindi ka pumunta ron, pumunta ka dun sa senador. Halimbawa, it is a poor substitute of the judicial system. Kailangan ma-realize ng tao, kailangan buksan ang isip ng ating mamamayan. Hindi po ganito. Maaari pong may natutuwa sa inyo. Ikinatutuwa po ninyong napahiya po yung kalaban nyo. Yun na lamang pong hinahangad ninyo, makabawi kayo. Hanggang doon lang. Ngunit isipin po rin ninyo yung kabila nito. Talaga po bang sapat na po ba yung kayo natuwa lang? Yung pong napahiya, anong gagawin nun? Sa huli, may matinding tanong si Marcoleta sa tinatawag ni Tulfo na pagtulong. Wala bang pananagutan yung network halimbawa sa mga nadadamage, sa mga napapahiya? Halimbawa, pag nagpo-programa, napahiya yung merong may legal issue, ethical, legal, and even fiscal issue dito. Lalo na kung may kita dito, yung motivation, nagagamit mong pang-vlog at kung binabayaran niya, namo-monetize halimbawa sa internet, magkano ba yung kinikita riyan pangkaraniwan? Paano yung pagbabayad ng tax niyan? Sinubukan bang usisain ng BIR kung nakapagbabayad ng tamang buwis? Kasi nagagamit pala na income. Hindi talaga legitimate na serbisyo. Kung hindi, ang isa sa motivation, para kumita ka. Kaya hindi nila nalalaman na nagagamit din pala sila. Para sa ganon ay meron pa siyang isang motibo, yung income pala rito. Sa makatuwid, yung pagtulong mo na nakukulap-kula ng ibang motibo. Mahirap yun. Sa isang podcast din ng Iparash kay Paras, binigwasan ang pambabalahura umano ni Senador Tulfo. Alam mo itong tao na ito, wala tayong hearing na hindi nakita ang palaban.
Si Cynthia Villar, pinatulan. Si Pia Cayetano, pinatulan. Si Nancy Binay, pinatulan. Si Ginoong Bato de la Rosa. Hindi pa natin malalaman kung sino-sino pa in the future ang papatulan ito sa pag-iinarte nitong tao na ito. Sinasabi lang po natin na sana naman bilang isang senador, baking mahinaho naman siya sa pagtrato ng mga tao na tinatawag na guest or resource persons. Huwag namang murahin, huwag namang pipilitin or ihaharas kasi mayroon din silang karapatan, lalo na yung mga government officials na kasi pareho din yan na sumisweldo sa gobyerno. Rumesbak naman ang mga supporter ni Tulfo na kung tawagin ng iba ay Tulfonatics. Anila, mas mabuti pa si Tulfo dahil tumutulong sa mahihirap at siya lang ang senador na may pangil na walang takot. Ginigisa ang mga kapwa niya government official. Inggit lang daw ang iba dahil maraming nagmamahal at naniniwala kay Tulfo at siya nga daw ang magiging next na pangulo. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment nyo lang ang inyong opinyon at ating pag-usapan. Ma'am, ulitin ko lang po. Nangako po talaga ang PBBM at Inday Sara sa isa lamang na plataforma. At yan po ang plataforma ng pagkakaisa. Nanggaling na rin sa inyo yan. Sabay-sabay tayong babangon muli. Pero hindi po si Inday Sara ang nagwasak dito sa pagkakaisang ito. Sinimulan pong wasakin yan ng sarili ninyong pinsan, si President Speaker, nung tinanggalan niya ang budget ng OVP at saka ng DepEd. Samantalang hindi naman siya katunggali sa politika. Siya nga ay kaalyado, tumulong pa para manalo ang PBBM. Bakit siya tatratuhin na katunggali? Totoo po, tao lang si BP Sara. Aminin man hindi ni BP Sara, masakit sa kanya yung nangyaring yun. Dahil hindi nga po siya kalaban. Bakit siya tinuturing na kalaban? So sa mula pa lang po, hindi pa umabot ng isang taon, tinuring nyo na pong kalaban siya dahil parang meron na kayong plano kung sinong dapat na susunod na manungkulan. At ang tingin ko po, kung hindi, ang tingin ko, ang plano ninyo, kung hindi mapapatagal talaga ang termino ni PBBM sa pamamagitan ng charter change, palitan ang struktura ng gobyerno nang sa ganon, si Mr. Speaker maging Prime Minister at matapos dyan, siguro yung inyong anak na ngayon po ay pinapatraining nyo dyan sa Kongreso. Di ba po? So, wag niyo pong sabihin na bad shot si VP dahil doon sa nangyari sa Maisog. Dati na pong bad shot sa kanya, sa inyo, si VP. Hindi ko lang po talaga alam kung anong dahilan, no? Pero marami po siguro mga dahilan yan. At alam naman po ng taong bayan yan. Dahil kung ititrace natin, yung unang beses naman na inisnab niyo si VP Sara, hindi ko po alam kung nangyari na yung Maisog. Pero maaga po kasi yung Maisog, January. At tingin ko, noon pa mang eleksyon nga di ba? Kumpirmado ko po yan, pinadala niyo yung text ninyo na, tignan mo to kung ano-anong ginagawa. VP Sara mismo. Yan naman ang dahilan, sang-ayon naman doon sa mga sources ko, kung bakit nag-back off na rin si Inday Sara. Kaya nga po, kayo na ang nagdesisyon kung sino mga i-appoint sa gobyerno. Hindi na po talaga naghimasok si VP Sara pati doon sa mga appointees. Although bilang kaparte ng presidente na tumakbo sa eleksyon, expected mo, natutulungan niya ang presidente dahil napakadami ng mga appointments na dapat gawin sa gobyerno. Pati yun, hindi na pinaghimasukan ni Inday Sara. Lumagay siya sa pwesto niya dahil alam niya na ayaw po ninyo sa kanya. Okay, hindi po kind na tinanggalan ng budget at wala pong sinabi kahit isang salita ang ating PBBM. Hindi po kind na talagang kung ano-anong pinagsasabi ng mga vloggers na pro-Marcos laban kay VP Sara na wala naman pong issue. Kami po mga maiingay ngayon, may issue po talaga kami. At ang issue naman namin, hindi naman po personal. Pati po yung issue ng pulburod, kasi nga po natatakot kami na yung mga desisyon kung saan pwedeng mamatay ang napakadaming Pilipino sa giyera, baka nangyayari o ginagawa na wala sa tamang pag-iisip ang presidente. So pati po yung aming issue tungkol doon sa pagpa-drug test ng presidente, at sumali na rin po kayo kung gusto ninyo, ay yan po ay dahil nakaka-apekto po yan sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino dahil lahat po ng desisyon na ginagawa ng presidente ay makaka-apekto sa buhay ng mga Pilipino. At dapat naman po na yung mga desisyon na yan ay tama dahil nasa tamang pag-iisip ang presidente. Isang salita po, hindi nagsalita ang presidente tungkol doon sa pondo ng vice president. Samantalang, nanggaling naman po yan, yung budget na yan, sa tanggapan mismo ng presidente. Wala pong sinabi ni kahit isang salita ang ating presidente. Samantalang, pinsang buo niya yung speaker. At mantakin nyo ma'am ha, na-approve na ang budget ng OVP at ng DepEd sa plenaryo ng Kamara. Binago lang sa small committee. Kakaiba po yun dahil officially in-approve ng Kamara yan, sa small committee lang natanggal. Wala pong kahit anong salita na binanggit ang presidente para tulungan ang ating VP. Ayaw naming tinatawag bangag ang aming presidente. Kaya nga gusto namin pasinungalingan na niya. At mapapasinungalingan niya yan sa papamagitan ng kuha ng drug test na galing sa buhok. Kasi yan po talaga hindi po pwedeng magkamali.
kinakailangan po sumagot na. Kasi meron na rin mga dokumento na pinatutuhanan na ng mga taong gumawa ng dokumentong yan. Ma'am, kasama nyo kami, gusto namin protektahan ang aming presidente dahil sa Pilipinas po, ang presidente, yan nilang simbolo ng soberenya ang Pilipino. So he is both chief executive and sovereign. Wala po kasi tayong hari. Ang presidente talaga ang ating simbolo ng soberenya. Kaya nga po importante, pangalagaan ang imahe niya. So please lang po, tulungan nyo kaming depensahan ng presidente. Magpa-drug test na po siya sa follicle.